one sabi ko mga Bible, meron po akong series of lesson all about the Bible. Amen? At ang January po, ito po ay Bible month. At salamat sa Panginoon. At tayo po ay pagkakataon patuloy na pag-aralan, balikan ang salita po ng Diyos. Amen? And as always, our blessing na patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos. 2 Peter chapter 1 verse number 21. If you were there, say aloud, Amen. Amen. Ano ba kayo? Amen. Usahin po natin, sabi po ng Bible, for the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Another verse, 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter number 3. Buklat din ang pangaliwa kung nasa 1st 2 Peter po kayo. 2 Peter chapter number 3. Basahin ko po ang verse number 16 and 17. The Bible says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Let's go to the word of prayer. Loving Father, we thank you so much for this wonderful time that once again you give to every one of us, and thank you for allowing us to be in this great place this morning. Maraming salamat po sa mga anak niyo na mahalang dumating. Sana, Panginoon, dalangin namin ay ipatuloy na matutunan ng mga Kristiyano, ng mga anak ninyo na mahalang dumating para sa pananampahan, pagkaranagan ng excitement to listen to your word, O God. Use me as I share the word for this morning. May the Holy Spirit of God ipatuloy na mag-convict sa inyo po mga anak ngayong umaga as we listen to thy word. Dalangin po din po, Panginoon, ang bawat bisita at ang mga patungkol pa lamang po dito, gabayan din po sila. At dalangin po, Panginoon, mayroong mga tao na anak ninyo, bisita niyo umaga na mayroong kabigatan, na kailangan ng inyong mga salita, Panginoon, dalangin namin, ma-fulfill namin ang aming purpose. We thank you, God, forgive us for sins and cleanse us from all unrighteousness. Dito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much. Good morning. Let's be seated in the presence of our God. Salamat po sa Panginoon. Medyo ang aking boses pa kayo, mga kapatid, ay namamahalos pa. At medyo na-overuse po ako doon sa Lord Bonifacio sa Revival Conference, and it was a great revival. And I preached twice, and talaga naman kinakailang ibigay yung boses. But then, salamat po sa Panginoon at patuloy na nire-restore ng Panginoon tayo. Amen? At salamat sa pagkakataon ito. So, continue to pray. Ang gawain po ng Panginoon patuloy ay ang ating simbahan po ngayon sa pinanggalingan ko po at kung saan doon ako naging worker ng mahabang panahon. At din sa style na magsimula po tayo dito, nagsiselebrate po ang ating simbahan ng 33rd anniversary. Thank you for the ministry ng ating simbahan na nag-minister sa Fort Bonifacio, nag-minister sa mga kasundaluhan, kapulisan, and of course, sa lahat ng mga civilians na naroon sa ating mga simbahan. And we thank the Lord for the ministry ng ating simbahan. And last revival, naroon din po yung mga missionaries na nanggaling coming from our church na na-send out sa mga different areas. Nagsama-sama mo kami doon at yung ating mga missionaries sa Australia ay naroon din po kasama po natin. Kasi imagine, salamat po sa Panginoon na of course, even yung bagamat hindi nakarating personal, kasama din sa virtual yung missionary yung pinuntahan ko po sa Myanmar last the other December of 2022. Supposed to be na dito po siya, pero dahil halahilan hindi na rin yung kanyang passport sapagkat napakahigpit ngayon at just imagine over $1,000 ang kailangan niya para ma-renew yung passport niya. Kasi imagine, napakamahal, no? Marami na kong pandesal yun. Kaya at least sa virtual lang po. Pero medyo makulong pa rin po talaga may Myanmar. Pero salamat po yung gawain. And sa lahat ng mga galing norte, south, ay nagkaipon-ipon doon yung mga missionaries, and I thank the Lord
sa pagkakataon na sa ganung pagkakataon ay nagkakaroon ng pagsama-sama ang mga missionaries, nagpapalakasan sa bawat isa. Of course, hindi naman po galing sa ating simbahan, marami din po ibang galing sa ibang mga Baptist churches na nag-join for the revival. Ano po? At salamat po sa Panginoon sa mga topic. And I hope and pray na yung mga nagapit na galing dito ay sila pinagpala. Amen? Alright, so sa ating pagpapatuloy ay ating pong pagpapatuloy ang ating pong lesson na ating pong sinimulan at pinag-aaralan po natin all about the Bible. Okay? So, tinalakay ko po sa inyo and for the sake of ng mga baguhan ay reviewin po natin sandali. Sabi ko nga po ay naalala ko pa lang sinasabi ng ating pastor. Meron mga doktrina na dapat naririnig ay unang-una maririnig yan sa simbahan, hindi naman po sa Bible School. Ako po ay nagturo sa ating pong Bible School. That's why yung mga subject ay gusto ko po na marinig din ng mga kapatiran dito at mahalaga na maunawaan nila. Kaya nga, pinag-usapan natin ngayon is all about bibliology. So, pag sinabi natin bibliology is studying the Word of God. So, studying the Bible. So, bibliology po yan sa theology. And of course, dalawang subject po kasi sa Bible School, meron po tayo tinatawag na History of the Bible, Part 1 and Part 2. Pag sila ay first year, paano nga ba napunta? So, mix na po ito. Amen? Kaya alam nyo, mahalaga na naintindihan natin. And thank God, tayo po mga Baptists, we strongly believe that the King James Bible is the inspired and preserved Word of God. Amen? That is what we believe. So yan po yung ating pinapaniwalaan. The King James Bible is the basis of our faith and practice. Okay? So mahalaga po, this is our unchanging authority. Unchanging authority. Yan nagbabago. Alam nyo, lahat ay pwedeng magbago. In fact, ngayon, ang nakakalungkot, marami kayo sa mga Baptist churches. Before, ay sila yung mga Baptist, but ngayon, hindi na sila Baptist. Kaya, yan ang nakakalungkot. At alam ko, wala pong perfectong simbahan. But there must be a right church. Amen? At naniniwala tayo, we strongly believe that the Baptist church is the church that Jesus Christ built. Talaga yun yung tinalakay ko po mula sa prophecy hanggang sa fulfillment ng prophecy, verse by verse, ay in-explain ko po yan sa revival. At salamat po sa Panginoon na mapapatunayan natin saan nanggaling ang pananampalataya ng ating pinanghahawakan. Biblically, historically, and logically is a Baptist church. Amen? So, many times, sinigyan ko na po yan dito, napakaganda na patuloy natin maunawaan po yan. Now, this time ay pagpapatuloy po natin, so what is the Bible? Tinalakay po natin yon. So, ito po ay collection ng 66 books divided into two major sections. The Old Testament and the New Testament. 39 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament to complete the 66 books. Hindi po 72 books. Amen? Hindi yan 72. Wala tayong Deuterocanonicals. Sapagkat hindi tayo naniniwala doon sa another day dinagdag. So, dinagdag na lang po yun. Kaya hindi po ang Bible talaga, original Bible, the King James Bible is only 66 books, hindi po 72. Amen? Tinatawag din siyang the Holy Scriptures. Kaya sabi po ng Biblia sa 2 Timothy chapter 3, verse number 15, all Scripture is given by inspiration of God. Pag sinabi natin inspiration is the very life of God is in it. Galing yan sa Greek word na theopneustos. God's breath. Amen? The very life of God. Kaya pag sinabi natin inspired word of God, the very life of God is in it. Yan po ang tinatawag natin Scripture, the word of God. Amen? At sabi po ng Biblia, so in faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya kailangan talaga natin ng salita ng Diyos. Amen? And then, tinalakay din po natin last week na pinag-aralan natin sa anong Sunday na ito po ay nanggaling sa Diyos. Sabi po ng Biblia,
For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Sabi ko nga sa inyo, ang completion ng Bible ay 1,600 years. 1,500 doon po sa Old Testament, and the completion ng New Testament is 100 years. Making a total of 1,600 years. Anong klaseng libro? Ang completion niya po ay 1,600 years. No other than the Bible. Amen? Yes, imagine natin yung mga writers ng mga books ngayon. Of course, within 1 year, nakakapabilis sila ng maraming books. Pero hindi po ang Biblia ang completion doon. Kaya kung walang pakialam ang Diyos, kung walang kinalaman ng Diyos dito, paano mo yung nakukumpleto sa period ng 1,600 years? At sino pa ang nabubuhay ng 1,600 years na tao? At pwedeng mabuhay ng 1,600 years. So kaya nga po mga kapatid, in Psalms chapter 12, in verse number 6 and 7, binanggit doon paano preserve ang salita ng Diyos. Amen? Sabi po ng Biblia, purified 7 times in the parties of the earth. Purified 7 times. The number 7 is not only number 7, but also number 7 as sa Bible numerology is the number of perfection. Amen? Purified 7 times, hindi lamang basta 7, kundi number of 7 is the number of perfection. Yan po ang salita ng Diyos that we have in our hands. Kaya ang author ng Bible is no other than God. Amen? The author of the Bible is no other than God. So, ito nga po ay preserve. Napakahalaga, sabi ko sa inyo, ay kung tinitignan natin ang preservation ng salita ng Diyos ay talaga namang naroon yung trabaho po ng Diyos. Kaya ang Diyos lamang ang mayroong kakayanan na mag-preserve ng kanyang mga salita. Thank God, He preserved His Word, at ngayon, we strongly believe that the King James Bible that we have in our hands today is the pure Word of God. This is the pure Word of God. Kaya paniwalaan natin yan sapagkat kung tinignan natin yung Psalms chapter 6, verse 7. Tingnan niyo po sa Psalms chapter 6, verse number 7. At makikita natin dito paano preserve ng Panginoon ang kanyang salita. Psalms chapter number 12. At markahan niyo po yun sa Bible so that pag nagbasa kayo po ng Biblia, makikita niyo na po yan na kapatid, yung mga verses na yan, at maririnig na po kayo sa mga pinag-aaralan natin. Sabi po na Bible dito, the words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. So makita natin dito, that's the promise of God. Ang sabi po ng Biblia, Thou shalt preserve them, O Lord, from this generation. Kailan? Doon pasimula pa lamang. At ang sabi po ng Biblia, forever. So ginamit po yung metaphor na as silver tried in the furnace of the earth. Kaya para maintindihan po natin, paano preserve ng kanyang mga salita, gumamit sa ng metaphor na as silver tried in the furnace of the earth. Sapagkat alam niyo po, sa mga nakakaintindi, sa mga gagawa ng jewelries, para makuha mo yung purong-purong ginto at purong-purong silver, kinakailang idahan mo yan sa matinding apoy. At hindi lang yan isang beses, paulit-ulit po yan, hanggang sa mawala ang lahat ng mga infirmities at impurities. Amen? Para mawala yung kanyang mga impurities, isasalang mo yan. At alam nila yan, kung yan ay purong silver na, kung yan ay purong ginto at wala na yung kanyang impurities. Kaya ginamit ko yung metaphor as silver tried in the furnace of God in order for us to understand how the Lord preserved His Word. Amen? Yan po yan. Kaya napakahalaga na maintindihan po natin. So, ang sabi po ng Bible dyan, preserve ng Panginoon ang kanyang mga salita mula sa generation hanggang
sa katapusan. Forever. That's the word of God. Kaya sabi mo ng Bible dyan, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Sino nag-preserve ng kanyang salita? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga po, mahalaga talaga yung paniniwalaan natin. Sabi nga nung nagturo doon sa Limay Valley, kung hindi din paniniwalaan na ang salita ng Diyos is the pure word, at sasabihin natin na mayroong kulang, mayroong mali, sino tayo para mag-judge ng salita ng Diyos? At kung nagbabasa tayo, baka naman yung binabasa ko ngayon na hindi nito yung salita ng Diyos. So magkakaroon ka rin ng duda, pero huwag nating pagdudahan ng salita ng Diyos. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, kinakailangan paniwalaan natin, we need to be fully convinced that this is the pure word of God. Amen? And by the way, kaya nasabi ko nga po sa inyo, ang King James Bible, dumaan yan sa matinding pagsusuri. Kaya nga ito ay galing sa tinatawag na original manuscript na kung tawagin sa theology at sa Bible so like Textus Receptus. Pag sinabi ko yung Textus Receptus, ito tinatawag na received text, the LXX, the received text. Amen? Kaya mahalaga na maunawaan po natin. And we have in our hands the very word of God para sa mga English-speaking people, although we are not English-speaking, but our second language is English. That's why thank God for the word of God that we have in our hands today. Amen? By the way, mula noong na-translate into the English Bible, yung 1611, this is already over 400 years. At sa lahat ng mga translation ng Bible, this is the very word of God. Amen? Although may mga tinatawag na NIV, NASB, or SIV, or whatever. Pero, yan po ay mga hindi totoong salita ng Diyos. Sapagkat ito ang ating pinapaniwalaan. We strongly believe that the King James Bible is the inspired and the preserved Word of God. Amen? Kaya nga, salamat sa preservation ng Panginoon sa kanyang salita. This is the authorized version. This is the galing sa tinatawag na Masoretic text and the received text. Kaya alam niyo kung pagkaaralan nyo, meron tinatawag na eskwelahan ng mga Quran Bible. Nanggaling yan sa Alexandria, Egypt. Kaya na lahat po ng mga lumabas na mga translation, maliban sa King James Bible, nanggaling lahat yan sa tinatawag na Quran na eskwelahan sa Alexandria, Egypt. Kaya masalamat po, kaya of course, ito yan pinaka-aralan talaga, the history of the Bible. Papaano po napunta sa atin ang salita ng Diyos. Now, yan yung napagandang ating matutunan. Now, dito po, pag-uusapan naman natin ngayon is why? Why do we need the Bible? Bakit kailangan mo ngayon ang salita ng Diyos? Yan ang magandang sasagutin natin. Kung pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, na ito ay yung salita ng Diyos, now, bakit ngayon kailangan natin? Ano ang kahalagahan nito? Ano yung importansya nito sa buhay natin bilang isang Kristiyano? So, mahalaga na maintindihan natin ito mga kapatid. Now, please take a look sa Matthew chapter number 4. At makikita natin dito bakit kailangan mo ng salita ng Diyos. Amen? Matthew chapter number 4, a very familiar passage from the Bible. Why do we need the Bible? Bakit kailangan natin ng salita ng Diyos? Kailangan natin ng salita ng Diyos sapagkat in Matthew chapter 4, in verse number 4, are you there, amen? Ang sabi ko ng Biblia, it is written. Wow, amen? Jesus, dito nagsasalita, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Now, let's study the context. Bakit sinabi ng Panginoon ang verse mo na ito? Let's study the context para maintindihan ninyo bakit sinabi mismo from the very mouth of the Holy Spirit. So, pag sinabi natin context is kung ano yung pinag-uusapan, ano yung pangyayari, ano yung pangkasalukuyang nangyayari. Now, pangyayari po dito, pagkatapos ang ating Panginoong Jesucristo
na nag-fasting for 40 days and 40 nights. Just imagine, hindi siya kumain ng 40 araw at 40 gabi. Therefore, tandaan natin, ang Panginoong Jesucristo ay nandito sa tinatawag na katauhang tao. Kaya nga, ang Panginoon ay nagutom. Ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkatao ay hindi yung kanyang pagka-Diyos. Sa kanyang pagkatao, yung sa humanity ni Jesus Christ, siya po ay napagod, nagutom. And this time, pagkatapos siya magpasok sa ibig sabihin, pwede palang mabuhay ang tao ng 40 days and 40 nights na hindi kakain. Bakit? Nandiyan sa katauhang tao. Amen? At ngayon, dumating ang tempter. Dumating ang diablo. Now, yung diablo, alam niya gusto ang Panginoon sa pag-asaya sa katauhang tao. At ngayon, dahil ayos mo kayo sa akin, nahihirapan ako sa akin. Ang sabi ng diablo sa kanya, tingnan natin dito sa verse number 3. And when the tempter came, he said, if thou be the Son of God, command this stone be made bread. At ibigay niya, talagang. Kaya sabi ko sa inyo sa temptation, hindi tayo hakaligtas sa temptation sapagkat maging ang Panginoon pinag ng diablo. Pero, napagtagumpayan ang Panginoon ng temptation. Lahat tayo dumadaan ng temptation, pwede kang i-tempt ng diablo. And this time, ang temptation ng diablo ay para sa kanyang kahinaan sa physical, sapagkat na siya nagugutom. Pero ano sinabi ng Panginoon Jesucristo? Kaya man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So kailangan natin ng Biblia is because this is our spiritual food. By the way, dapat natin maintindihan na ang tao is tinatawag na sa theology ay tripartite being. Pag sinabi natin tripartite being, it is composed of body, ito po yun, that is the physical food, body, yung ating katawan, and the soul and the spirit, which is nangangailangan ng spiritual food. Hatiin na lamang natin sa dalawa, yung tatlo, hatiin natin sa dalawa, sapagkat yung soul and spirit, inseparable po yun, that is the spiritual being. Hindi po yung nakikita, pero siya yung mayroong buhay talaga. Ito po yun, ito lamang yung kaha, kung sa sasakyan, ito lamang yung body na ito, mga kapatid, dito nakalagay na dyan yung totoong tao na mayroong buhay, mayroong espiritu, yung tinawag na kaluluwa at espiritu, hindi yan pwedeng magkahiwalay. Kaya na po ngayon, nagutom, literal na nagutom ang ating Panginoon Jesucristo. Pero paano yung inombat? Ang sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ano sinabi ng Panginoon? Ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, meaning physical food, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So bilang mananampalataya, bilang tao, bilang Kristiyano, we really need the Word of God. Amen? Sapagkat tayo po ay mayroong tinatawag na spiritual being na nangangailangan ng spiritual na pagkain. Kaya maaaring tayo po ay puno-puno at busog na busog po tayo as far as our body is concerned, our physical food is concerned, pero siguro yung spirito ng iba nangangayayat. Bakit? Gutom na gutom. Kaya makita po ninyo, kinumpat ng Panginoon, mismo sinabi ng Panginoon na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. And masalit po ninyo, by experience, nakita na natin yan. Punong-puno na po ang tao na tinatawag na material na bagay. Nandiyan na, marami na silang pera, marami na silang pagkain. Lahat na ng material na bagay nandiyan na sa kanila, may magandang bahay, may magandang sasakyan. Pero pansinin mo, malungkot pa rin yung buhay niya. Kaya nasabi ko nga po sa inyo, kung garantiya lamang na pagkakaroon ng maraming material na bagay ay pagkakaroon ng maayos na buhay, sana marami na po mga tao na maayos ang buhay. Kaya wala tayong pwede pagmalaki sa mga material na bagay sapagkat lahat yan ay makukupas at mawawala. Kaya mahalaga talaga pagtuunan natin ng pansin.
yung spiritual na bagay sapagkat tandaan po natin, ang tao po hindi lamang nabubuhay sa tinapay, meaning spiritual, physical na pagkain, but by every word of God. At nakakita po ng mga tao na kapatid na kumakain na ng mga simpleng pagkain pero may kapayapaan sa kanyang buhay. Why is that? Because of the Word of God na kanyang natutunan na nagbibigay sa kanya mga kapatid ng peace of mind. By the way, hindi natin pwede pilihin sa butika ang peace of mind. We can buy expensive bed. Pero sino nagpapatulong sa atin? Ang Panginoon. Amen? Pero alam niyo, narayan ko, doon pa kayo may mga tao dumating sa kanila yung talaga namang grabe pag-iisip, pag nag-isip ka na nag-isip, hindi ka na may nakakatulog. Pero yung iba talaga sa inyo, napakasarap ng tulog po ninyo. Huwag lang naman po sa auditoryo. Huwag lang naman sa auditoryo kasi kahit ako, kaya nga, ganyan na mabuhan natin, walang ulan yan kasi hindi talaga yung tulugan. Yan ay upuan lamang para tayo ay makinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi po ng Panginoon, kinumpad ng ating Panginoon Jesucristo, ano? Paano na kinalaman ang temptation as far as yung mga kailangan ng kanyang katawan is concerned. Sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. Kaya sabi ko mas, if you have the Word of God, yan po ang nagbibigay sa atin ng kagalakan at yan po mga kapatid, ang napakalaking tulong sa atin na magkaroon tayo ng kasiyahan sa buhay natin bilang isang Kristiyano. So according to the Bible, the Bible is our spiritual food. Another day, tignan niyo po, sa 1 Peter chapter 2, verse number 2, familiar passage yan. Ano po sabi po ng Biblia? As a newborn babes desire the sincere milk of the Word that they may grow thereby. So makita niyo po, nung si Pedro ay nagturo, sabi niya, ginamit niya ulit yung metaphor na as. Gumamit siya ng halimbawa, as a newborn babes. Yung isang batay nagdi-desire ng kapatid. Yan ang kailangan natin. Kung yung paano yung bata nagdi-desire ng gatas ng kanyang ina para sa iyo lumaki. Ganun din naman dapat ang Kristiyano. Kinakailangan desire tayo ng salita ng Diyos in order for us to grow. Kaya makita po ninyo, maraming mga Kristiyano nag-grow sa kanilang spiritual na buhay. Why is that? Because of the Word of God. Walang ibang paraan na mag-grow po tayo bilang isang Kristiyano maliban sa salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sa patubakan at sa choir. Salamat sa mga ushers na tumutulong dito sa simbahan. Salamat sa mga drivers. Salamat sa mga Sunday school teachers. Pero kailangan talaga natin mag-protect the Word of God. Kaya dito sa simbahan natin, lagi kong sinasabi, when the Word of God is being preached, we better listen and give attention to the Word of God. By the way, dito nagkakasama-sama po tayo dito because of the Word of God. Dito po tayo nagkakasundo-sundo. Kaya sometimes, pag nagsalita po ako sa inyo, nasasaktan po kayo. Bakit? Minsan, alam natin, sablay tayo. Pero, ang kailangan na naman natin dyan is, pag may correct tayo ng salita ng Diyos, kinakailangan tanggapin natin. Susunod na linggo, yung tatalakayin ko po sa inyo. Kinakailangan pahalagahan po natin. Mahalaga po na makikita natin ito sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Marami po yan na mga verses na tumutukoy sa ating buhay na kailangan talaga natin ng salita ng Diyos. The Bible is our spiritual food. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, maaaring malusog kayo physically, pero baka kayo po ay malnourished spiritually. Bakit? Kailan na tayo pupunta sa simbahan at iba sa atin hindi ba nagbubuklat ng Bible sa bahay natin. And that's why we are commanded na araw-araw magbasa tayo ng Bible. Amen? O, hindi mo sa pagkain, ilang beses tayo magpakain. Hindi lang 3, 6, diba sobra pa. Physical. Yung iba sa inyo, bago kayo kumain ng almusal, nagkakape na kayo, may tinamay na kayo. At mamaya, nag-almusal ka.
Pagkatapos ng almusal, alas 9, paging merienda pa. Maliban doon, may nakapulsa ka pa. Yeah? Bago magtanghalian, may merienda muna. Okay, dumating ang tanghalian. Pagkatapos ng tanghalian, alas 3, alam natin yan, merienda na naman ulit. Amen? Bago mag-dinner ng 6 o'clock. Pagkatapos ng dinner, hindi ka pa matutulog. Iba sa inyo, naglalaro pa ng kung ano-ano. Tapos, may merienda ka pa. Ang masarap, nakakumot ka na, kumakain ko pa ulit. So, makita natin na ulit. Pero, gano'n mo bigyan ng importance sa yung physical na pagkain. How about spiritual food? Kaya kung napahalagahan natin talaga, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Spiritual food yan. Kaya kailangan matutunan natin. Kaya mabasahin natin, namnamin natin, at napaganda pa nga, i-memorize natin ang salita ng Diyos. By the way, ulitin ko, na-overcome ng Panginoon yung temptation because of the Word of God. Kaya nga mga kapatid, dumaan man tayo sa temptation kung meron tayong salita ng Diyos. Naniniwala kung ma-overcome din po natin. Kung paano na-overcome ng ating Panginoon sapagkat ginamit niya ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan po, ito ang panlaban natin sa dyablo. 3 beses na tinip ng dyablo ang ating Panginoon. Pero 3 beses din ginamit niya ang salita ng Diyos. Just imagine, nung sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa lahat yan. Sambahin mo na ako. Kaya nga gusto talaga ng dyablo, magpasamba. Pero sabi ng Panginoon, ano ka, hello? Alam ng Panginoon na sa Kanya lahat, walang pwedeng i-over ang dyablo. Sa Panginoon lahat yan. Kaya huwag mo item ang Panginoon. So kaya sabi niya sa verse number 7, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Kaya ano ginamit niya? Salita ng Diyos. At ang sabi ko ng Bible, lumayas ka sa tanas. Ayun, hindi lumayas. Hindi niya kaya ng Panginoon. Kaya napagtagumpay ng Panginoon. Why is that? Because of the Word of God. Kaya pansinin po nito, maraming beses, dadaan pa sa temptation, merong salita ng Diyos. Mapagdatagumpay mo po yan. Kayong mga young people, tayo po mga tatay, kayong mga nanay, if we have the Word of God, sasabihin ko sa inyo, mapagtatagumpay natin ang lahat ng mga temptation sa buhay natin. Kaya maraming beses susubukin ang ating pananampalataya. Kaya nakakalungkot kapag nag-gifted tayo sa trabaho ng dyablo. Kaya bakit may mga napapalayo sa Panginoon? Nag-focus sila sa mga material na bagay. Bakit may mga mag-asawa na nagkakaroon ng problema? Bakit hindi inapay ang salita ng Diyos? Kaya nga walang ibang gamot kundi salita po ng Diyos. Kaya kung pwede nga lang sa na-expose sa salita ng Diyos, gagawin natin eh. Kaya lang talagang kita nyo, nandito na tayo sa simbahan eh. Guguluhin pa tayo ng dyablo, maraming mga tao nandito na sa simbahan ng presensya, pero wala sa isipan nila, ang kanilang pinapakinggan. Lumilipad yung kanilang isip. Kaya mga kapatid, paano malalagyan yung ating isip at pagpuno-puno tayo ng karga? Kinakailangan alisin talaga natin, bigyan natin ng space ang salita ng Diyos upang nang sa gayon ay mailagay natin sa puso at isipan natin. Amen? Yan ang kailangan natin. So, tandaan natin, hindi tayo gagaling sa dyablo. Pero, hindi rin gagaling ang dyablo sa salita ng Diyos. Amen? Masasabi, mahina tayo, tama, bilang tao, pero if you have the Word of God, mapagtatagumpayan po natin yan. Kung mayroon tayong salita ng Diyos. Amen? Kaya kailangan natin spiritual food. Kaya nga, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Kaya yan ang kailangan ng Kristiyano. Kailangan talaga tayo makinig ng salita ng Diyos. When the Word of God is being preached, listen to the Word of God. Bigyan pansin natin ang salita ng Diyos sapagkat yan ang kailangan natin.
Kaya nga sa simbahan dito, ino-opera ito yung operating room ng ating puso. Sometimes, sablay tayo, sometimes may problema tayo, pero kailangan talaga natin ng salita ng Diyos. And in fact, hindi lamang po, it is our food. Number 2, this is our spiritual sword. Sa lahat ng laban sa buhay natin, tingnan niyo po, sabi po ng Biblia, Hebrews chapter 4 verse number 12. A very familiar passage. Sabi nila, for the word of God is quick, meaning living, buhay. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword. Piercing. Pag sinabi ng piercing, tumatagos talaga yan. Talagang nang i-slice talaga yan. Kaya pansinin po ninyo, bakit kaya alam ni Pastor, sino nagsumbong? Walang nagsumbong, pero ibinigay ko sa inyo ang salita ng Diyos. At sapagkat naramdaman mo ang salita ng Diyos, tumama talaga ang salita ng Diyos, kaya tumatagos talaga. Kaya ninyo, mayroon akong nabasa na, sabi ng Bible is, sharper than any two-edged sword. Sa panahon ng Roman soldiers, sa panahon nila, ang kanilang sandata talaga, back in those times na hindi maparin yung sandata ng mga sundalo. Of course, sa Biblia, the more na marami kang kabayo, the more na marami kang horses, and doon yung garantiya na kayo mananalo. Pero, kahit na may kabayo, kapag wala kang sword, wala din pong kulang po yun. Kaya nga, lahat ng mga sundalo, meron silang tinatawag na sword. At alam niyo po, meron talagang espesyal na sword na ginagamit na tinatawag na double blade. Okay? Na yung double blade na yan ay talagang kumakain at tumatagos na left and right. Hindi lamang front, kundi left and right. Kasi parehas na mayroong sword, mayroong talim. Pero sabi ko ng Bible, ginamit yon na mas matalas pa sa two-edged sword. Mas matalas pa sa double blade. Amen? That's the word of God. Kaya sabi ko na Biblia, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Tumatagos yan hanggang sa tinatawag na marrow. Yung marrow, ito po yung nasa loob ng buto. Yan po yan. Kaya nga, yan ang salita ng Diyos. Kinakailangan abutin talaga tayo ng salita ng Diyos para tayo po ay dumating. At yan din po yung ating armas. This is our spiritual sword. Kung titignan natin sa Ephesians chapter 6, verse number 17, tignan niyo po sa Ephesians chapter 6, verse number 17. Ano po ang sabi po ng Bible dyan sa Ephesians chapter 6, verse number 17. Nakita niyo po, amen? Ang sabi nga nila, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Kaya alam niyo po, kung babasahin natin mula sa verse number 10, maraming ginamit dyan si Paul na ilustrasyon na lahat po yan ay pang-protection. Yung unang mga sinabi niya, the faith, the shield of faith, puro yan mga protection. Pero alam niyo po ba na hindi lamang pang-protection yung kailangan natin, kailangan din natin ng armas at pang-atake. At wala na iba kundi yung salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, lahat pinakita dyan, the belt of righteousness, lahat yan, puro yan, protection. Pero alam niyo po ba, tayo hindi lamang tayo naglalagay ng protection, pero meron din po tayong armas. At ang sabi na nila, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Kaya mga kapatid, napakahalaga ang salita ng Diyos. So in faith, cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya kailangan talaga natin ang salita ng Diyos. Ang tanong ay, bago tayo magtawas, paano niyo tinatrato ang salita ng Diyos? Kapag narinig natin na paano mo tinatrato ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga talaga na tratuhin natin ang salita ng Diyos na
importante sa buhay natin. Kaya bigyan pansin talaga natin ang salita ng Diyos. Alam niyo, minsan tinitake lightly ng maraming Kristiyano at makikita na lamang natin kung kailan tayo may problema sa kakanalaman tapak mo sa salita ng Diyos. Huli na tayo. Pero kapag makulit nandiyan lagi sa atin ang salita ng Diyos, yan lagi yung ating kalakasan. Yan po ay napakalaking advantage sa buhay natin bilang isang Kristiyano. So kaya nga, ang aking challenge dito ay tratuhin natin ng maigi ang salita ng Diyos. Give importance to the Word of God. Amen? Ngayon po mga young people, pahalagahan niyo ang salita ng Diyos. Tayo po mga tatay, give importance to the Word of God. Mga magulang, lahat po tayo. Kaya take time to read the Word of God. Take time na pag-aralan talaga ang salita ng Diyos at bigyan pansin natin po ito. Kaya salamat dito po sa atin before the preaching ay meron pa yung Sunday School na kung saan dyan pinatalakay natin ang bawat mahalagang bagay. I'm teaching you the Word of God. I'm giving you the Word of God. Kaya nga po, walang Sunday na pumunta kayo dito na hindi kayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Alam niyo yung problema ko ngayon, na pag pumunta ang mga tao sa simbahan, hindi na maririnig ang salita ng Diyos. Pero dito sa simbahan natin, no, it's not. Kaya nga, bakit dito sa atin, we require the Word of God na dapat talhin, bitbitin. At hindi lamang bitbitin, kundi basahin, pag-aralan at isabuhay. Naniniwala tayo may mga Bible sa mga cellphones po natin, pero wala na pong mas maigi. Kundi meron tayo talaga dalang Bible. Amen? Kaya ito, hindi po ito mahuhuli sa lahat. Kahit brown out, pwede kang magbasa. Hindi ito nalulubat. Amen? Kaya nga ako naniniwala din sa iba, may mga Bible school na application sa mga cellphone school ninyo, pero wala na pong ihigit pa. Sa book, the BIPLA. Amen? Kala niyo po, sabi ko nga po sa inyo, iba sa mga simbahan po ngayon, hindi na makikita yung Bible. Sabi ko sa akin, pag nagdalangkit kita ko na bigla, dala-dala ko talaga yung Bible ko. Amen? At ako naniniwala naman sa electronic copy, pero wala nang hihigit pa sa Bible na mayroon tayo ngayon. Amen? Kaya alam niyo po sinasabi ko, kayo po mga members, mag-invest din po kayo as far as your Bible is concerned. Amen? Mag-invest kayo. Kaya lang minsan alam niyo po, hindi niyo pinapahalaga yung Bible kasi binigay lang. Binigay lang yan. Eh, kahit maiwanan ko, kaya pansinin po ninyo, pag maiwanan niyo yung Bible niyo, okay lang sa inyo. Pero pag maiwanan niyo yung wallet niyo, hala, pastor, yung wallet ko, naiwanan ko dyan, pakitabi. Sa church, baka nakita. Pero pag naiwanan yung Bible, wala natin text. Amen? Kaya mag-invest po kayo mga kapatid. Kaya kung po mayroong mamahaling cellphone, nakapamili kayo ng mamahaling cellphone, pero wala kayong mamahaling Bible. Kaya kami sabi ko nga sa inyo, hindi pinapahalaga sa bagat, ibinigay na. Pero pag nag-invest kayo dyan, pahalagahan natin talaga. Bigyan pansin natin ang salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, sa mga lugar na pinupuntahan ko, ay mahalaga na naroon yung Bible. Of course, sa office ko, sa sasakyan ko, hindi nawawala yan ng Bible. Pagka nakita ko po yung Bible ko, sabi ko, bibigyan ko ng pansin na magpasabi ko sa kita. Sabi ko, minsan, ito talaga, kaya hindi aware dito, makakaligtaan natin. Minsan, mas mahaba na po yung mag-scroll natin ng mga messages sa ating cellphone, kaya nagpapasa ng Bible natin. Amen? Kaya yung mga young people, minsan, mas marami na kayo nabasa ng mga text messages at sa mga messenger messages, pero hindi nabasa yung kandena ng mga ito. Marami kayong kakilala, marami kayong na-memorize sa inyong mind, pero sino kayo nakapag-memorize ng mga verses of Biblia? Kaya read the Bible, study the Bible, memorize it. Amen? Amen? Kaya alam niyo po ba sa Bible school natin, yung mga Bible students, sinusulat nila yan daily, at least 5 verses a day. At yung iba, kala nila madali lang.
Ngayon. Kaya, naipon, hinahamon na nila ngayon. Kaya alam nyo, maganda ho na take time to study. Kaya alam nyo ba, may purpose po yun eh. When you write the Bible, you will go to read it. Hindi mo naman pwede isulat yan, hindi mo yan nabasa. At paulit-ulit yan. Kaya nga, the very purpose is familiarization. Amen? Kaya kapag nabalikan mo yan ng ulit, nagiging familiar ka. Wow! Alam mo, binasa mo yung story ni Joseph sa Genesis chapter number 37 and Genesis chapter number 50. May iyak ka talaga. Mababasa mo pag binasa mo talaga ng Bible. Kaya napaganda, mag-memorize natin ang salita ng Diyos. Malaking tulong yun. Amen? Sino kaya? Kaya alam niyo po, tinagulan na akong terror na teacher kasi nung ako nagturo sa Bible School, sabi ko sa kanila, ang aming lesson is Old Testament and New Testament survey. Sabi ko, 66 books, isa-survey natin yung Bible ng Bible. At ang project ninyo, wala kayong project ng walis tingting. Hindi kayong project ng walis tambo. Hindi kayong project ng daspan na parang sa high school. Pero ang project natin ngayon is yung Bible ay mag-memorize tayo kung merong 66 books, at least one from Genesis, one from Exodus, from Leviticus, Number, hanggang Revelation, just one. Amen? Kaya ang finals namin, i-recite nila, halimbawa, pinili nila Genesis 1:1. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Exodus 14:14, the Lord shall fight for you and He shall hold your peace. Hanggang sa Revelation yun. Pero hindi po, sabi ko sa kanila, sinalans ko din yung sarili ko. Bago ko pagawa ito, kaya ko rin gawin. At bago ko ipagawa, bago ko ipa-assignments, ipa-project sa kanila, sinimulan ko nang nag-memorize from Genesis hanggang Revelation. Isang words. At nirecite ko sa harapan ng mga estudyante na kung kaya kong gawin, kaya nyo rin gawin. Amen? At pinapagawa ko sa inyo, ay kaya kong gawin. Amen? Kaya yung mga nanay, habang nagluluto sila, in the beginning, nagpaplansya, in the beginning, God created the heaven and the earth. Di ba? So, di ba na maganda? Leviticus chapter 1, verse 1, kung gusto mo, 1:1:1 lahat ang Revelation, okay yun. Pero, yung iba naman, magagaling eh, may mga na-memorize lang ng mga verses, kinumpay na lamang nila, at ang maganda pa doon, yung iba, ginawa nilang project, maliban sa sinulat nila, yung iba naman, hindi lagay sa parang chart. Yun, parang pinalaminate pa nila, nilagay nila sa kwadro, sabi na yan yung assignment ko at project ko. At salamat sa mga kasi imagine, na-memorize nila yung nakapag-memorize at least one verse. One from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Kaya nga ang unang-unang pinamamemorize natin yung books of the Bible. Amen? Pag na-memorize mo na yung books of the Bible, naging familiar ka na, and then here comes the verse. Amen? Kaya nga, alam niyo po minsan dito, may memory verse tayo during afternoon service. Yung iba, hindi na bumabalik lang, takot sa memory verse. Hindi nagkaganda ng afternoon service. Hindi ko maganda, bakit wala akong memory verse? Kung mas piniling hindi umatin kaysa mag-memorize ng verse. Amen? Kaya mahalala mo natin, napaganda na ma-enjoy natin ang pagbabasa, pag-aaral, pag-memorize, and we will go to live the Word of God. Live, ipapamuhay talaga. Hindi live na L-E-V-E, kundi live L-I-V-E. Amen? Isasambuhay mo talaga sa salita ng Diyos. I have learned something this morning. Amen? Dalawang pinag-usapan natin. The Bible is our spiritual food and spiritual sword. Kaya kung ikaw ay mayroong salita ng Diyos, pananggalang, panlaban, pang-atake, naniniwala ko na yan ang kailangan natin. Good morning po sa inyo pong lahat. Nakilala namin Diyos, maraming salamat po. Salamat sa mensahe sa Sunday School. Pagpalain niyo po nalalabing oras kayo ng umaga at nalaman ko na sana po
Marami natutunan na yung itong mga anak at magkaroon sila ng desire to study, to listen, and to memorize, and to apply your word. And thank you for giving us your word, O Lord, the precious word, the Bible. We thank you, O God. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. Good morning. Let's be seated and let's recognize our first time visitors this morning. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko makakos ang service ng 11:15. 11 to 11:15, dapat tapos na po ako. Amen? Para